Nakuha tong sagot. Pakinggan po ninyo. Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? Oh, anong tingin mo, Jen? Sinasagot ba yun? Parang hindi na... May kinalaman ba kay BP Sara yung sagot niya? Ba't nalaman doon sa Jose Rizal? Ganun. Ano sa tingin mo? Wala akong mapulot na rason eh. Kasi ito po ang classic example ng sabihin na halimbawa ito libro. Oo. Poor reading comprehension. Init na issue ngayon. Ito, may sagutan na naman si BP Sara at si Ante Claire. Kala ko pa naman, sinagot ko na yung negosyo mo, sinagot ko na yung problema mo. Dapat gano'n eh. Eto. Oo. Kasi tungkol ito sa matagal ng pagtatalo, tungkol sa pro-China, anti-China, etc. etc. Di ba matatandaan mo, sinabi ni Ante Claire, ang Pangulo, hindi yan pro-China, siya ay pro-Philippines. Pro-Pilipino. Oo. Ang sabi naman ni BP Inday, itinanggi niya na siya ay pro-China. Oh. Pakinggan natin. BP, ano bang sabi mo? No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries, hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Kumaga, may problema. Ayun. Naintindihan mo ba yung sinabi niya? Oo, maganda. Ano sabi niya? Okay naman daw. Hindi. Ito ang sagot ni Ante Claire. Oo. Ewan ko kung saan yun nakuha tong sagot. Pakinggan po ninyo. Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? Oh, anong tingin mo, Jen? Sinasagot ba yun? Parang hindi na... May kinalaman ba kay BP Sara yung sagot niya? Hindi kasi ang sabi ng BP Sara, Oo. ako ay hindi wala akong sabi niya, Hindi ako pro-China, sabi niya. hindi ako pro-China, hindi ako pro anumang country. Oo. Ang sabi naman ito,
So hindi mo mahal ang Pilipinas, inaamin mo na hindi ka pro-Philippines, parang gano'n. Ba't nalaman doon sa Jose Rizal kung ano? Kasi nga, yung sinasabi niya na dapat mahal mo ang Pilipinas. Oo. Ang ibig sabihin ni Claire Castro dito, dapat sinabi mo, BP Inday, pro-Philippines ka. Kagaya ng presidente na pro-Philippines. Yun ba ang punto niya? Kasi ang sabi niya rito, hindi ako pro any country. Oo. Hindi ako pro China, hindi rin ako pro any country. Oo. Ang gusto ni hindi dapat sinabi mo pro-Philippines ka. Kasi pag hindi mo sinabing pro-Philippines, hindi mo mahal ang Pilipinas. Yun ang punto niya. Masahol Okay. ka pa sa malansang isda, gaya na sabi ni Jose Rizal. Hindi, ang sabi kasi ang punto nila sa hindi nagmahal sa sariling wika. Ay nagtatagalog naman si... ganun Ano sa tingin mo? Wala akong mapulot, Nelson eh. Kasi ito po ang classic example ng sabihin na halimbawa ito libro. Oo. Poor reading comprehension. Kasi ang bawat sentence may context yan di ba? Totoo. Hindi mo na pwedeng husgahan ng isang sentence nang hindi mo titingnan yung anong mga una sinabi. Oo. Ang topic dito, ito kahit hindi si BP Inday magsabi, kahit sino, di ba? Oo. Kasi mali po yung sinabi ni Auntie Claire. Ang topic dito ay foreign relations. Di ba? Ayun na nga, oo. At siya China Ang sabi niya, mayroon ba tayong independent foreign relations? Foreign policy. Foreign policy. Sinasabi niyo, pro-China ako. Hindi ako pro-China. Hindi ako pro-any country. Oo. Ibig sabihin, sa foreign relationship yon. Oo. At sino namang vice president magsasabi, hindi ko mahal ang Pilipinas? Kasi sabi nito, inamin. Meron bang pag-amin doon? Di ba? Tapos babanatan mo ng hindi kayo tunay na Pilipino. Hindi nyo pala mahal ang Pilipinas. Hindi kayo pro-Philippines. Ang isa bang nagmamahal sa Pilipinas, kailangan sabihin mo pa, hindi, pro-Philippines ako. Ba't tayo napunta sa ang mamatay ng dahil sa'yo? Hindi, kumakanta daw na... Sinabi niya kasi, ang tunay na Pilipino, umaawit ng lupang hinirang. Tama naman. May dangal. Sinasabi niya, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ganon daw dapat ang pagmamahal sa Pilipinas. Ay, ba't si BP... bakit ikaw buhay pa? Si BP Inday daw ba? Hindi ganun ang ano? Sinabi niya kasi, I'm not pro any country. Sa kanyang kahulugan, ang sentence na yun, nangangahulugan, hindi ka pro any country, ibig sabihin, hindi mo mahal Pati Pilipinas. Oo. Mali ang konteksto nga Ayan talaga. nga. Parang hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Kaya hindi mo maintindihan. Hindi ko ma-analyze Kung saan niya hinugot, di ba? Yun kasi ang kanyang paniwala, kapag ka ikaw ay nagsalita na I'm not pro any country, hindi mo na mahal ang Pilipinas. Kahit ang pinag-uusapan, ang subject of discussion ay foreign relations. Ayun. Alam nga namang isingit mo doon yung pro-Philippines ka, foreign relationship nga. Di ba? Ayun. Ako, simple lang tanong dyan. Kung hindi po kayo pro-China, anti-China po ba kayo? Ayun nga. Di ba? Papayag po ba kayo na kayo itawaging anti-China o hindi? At saka, Kasi sabi niyo, ayaw niyo ng pro-China eh. So kung hindi kayo pro-China, ano po kayo? Anti-China kayo. Tsak yun, hindi rin niya sasabing hindi. hindi. Oo. Di ba? Kaya nga dapat wala tayong pro or anti. Di ba? Kasi unang-una, wala naman tayong ginegerang bansa. Di ba? Hindi ko malimutan ang sinabi ng Pangulong Bongbong sa huling SONA. Ano sabi? Tayo kaibigan ng lahat. Yun At nga. tayo ay, ayaw natin ng kalaban ni Numan. Independent foreign policy nga tayo, di ba? Oo. Hindi tayo nakikipag-away. Pero ayaw din naman natin na makuha ang isang pulgada na bahagi ng ating bansa, Nelson. Diba? Yun ang sinabi ng Pangulo. Sa kanyang pinakahuling SONA. At yan din po naman ang inaasahan natin sa bawat opisyal ng ating bayan. No. Ang problema, Jen, ganito kaliliit na argumento ay pinag-aaksehan pa ng panahon ng, di ba? And tataka din naman ako sa Malacanang press call. Ba't kasi yun ang parang pinipilit? Ano ba gusto nyo kunin? Ano bang kinakatas ng balita? Ang problema, habang gumaganyan kayo, lumilitaw yung, di ba? Siguro, yung mga maalam sa language, sa linguistics, di ba? Pagtagniin yung sinabi ng dalawa, yung statement ng dalawa, at i-compare ninyo kung tama ba? Ayan. Tama ba yung sagot na gano'n, na, conclusion. Oo nga. And ibig sabihin, di ba pala mahal ang Pilipinas?
Nason. Diba? Yun ang sinabi ng Pangulo. Sa kanyang pinakahuling sona. At yan din po naman ang inaasahan natin sa bawat opisyal ng ating bayan. No. Ang problema, Jen, ganito kaliliit na argumento ay pinag-aaksehan pa ng panahon ng, di ba? And tatakad naman ako sa Malacanang press call. Ba't kasi yun ang parang pinipilit? Ano ba gusto nyo kunin? Ano bang kinakatas yung balita? Ang problema, habang gumaganyan kayo, lumilitaw yung, di ba? Siguro yung mga maalam sa language, sa linguistics, di ba? Pagtagniin yung sinabi ng dalawa, yung statement ng dalawa, at i-compare ninyo kung tama ba? Ayan. Tama ba yung sagot na gano'n, na conclusion? Oo nga. And ibig sabihin, di ba pala mahal ang Pilipinas? Ay, nako. Anyway, sa ibang paksa naman, Nelson, parang daw maiwasan na ang issue sa ating pambansang budget. May panukala ngayon, gagawin na raw pong open bycam. Alam mo ba kung ano yung open bycam? May camera. O-open mo yung camera. Yun. Open na sa lahat. Wala nang mag-uusap-usap sa isang silid, sa isang kwarto, sa isang tahimik na lugar. Ano ba yung open bycam na yan? Ang sabi po na bumubuo ng Kamara de Representante mula po sa iba't ibang partido, dito pati magkakalabang partido na nagkasundo sila, na suportahan po ang panawagan ni Leyte Representative Martin Romualdez na gawin na pong mas accessible sa publiko. Makikita na po ng mamamayan ang pagdinig ng Bicameral Committee. Kasi nung nakaraan, sila lang nag-uusap-usap, di ba? Na pagkatapos, meron daw mga blanco. Ito ay para tiyakin daw po ang transparency at accountability ng budget process sa 20th Congress. Tanggap ng mga mababatas ang suporta para po sa hashtag Open Bycam Campaign. Paalaala lang po ng Makabayan Black na maging tunay sana ang pangakong ito para sa transparency at accountability at hindi po malimitahan sa photo opportunity. Yon. Kasi naman, so, magtataka ka sa mga yan, ano? Pag nagbabaycam, bakit magre-rent ka ng isang hotel? Diba, usually ang bycam sa isang eksklusibong, sa isang hotel Para masarap ang kain. Sabi nga ni Sandante sa bycam, nandiyan ang pinakamasarap at pinakamamahal na pagkain. Budget ang pinag-uusapan. Tapos yung mga miyembro naman ng kamara ng kongreso, hindi naman kumakain daw doon ang pagkamamahal, yung mga staff lang ang kumakain. Siyempre. Tapos kapag ang pag-uusapan, lahat ng staff, labas muna kayo ha. Kami muna mag-uusap. Tapos dalawa lang mag-uusap. Ayan. Tapos yung isa, gagawa ng technical working group. Yung technical working group, ang pag-uusapan nun dyan, ito po yung pondo, yung technical working group, kayo, pag-usapan yan, ha? Hati tayo, ikaw naman, kabila doon. Ayun, nung natapos, may mga blanco. Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa nasasagot yung blankong budget. Na pagdating sa Pangulo ay may mga sagot nga. May nakalagay na. Sino sumagot nun? Di ba? Sabi nila, sabi po dito ngayon, open bycam na, magiging transparent na po, mayroong accountability, hindi na po itatago sa taong bayan. Ay, hari daw totoo nga po ito. Ang malungkot din to, may babalagad yung Makabayan Black. Baka makita mo dyan sila Nato Reyes, kung sino-sino na dadalo sa papayagan ba nila yon? Anong babala? Anong babala? Sana daw maging tunay ang pangakong ito para daw po sa accountability at transparency at hindi malimitahan, baka daw mangyari, photo ops lang. Diba? Photo Picture ops muna lang. Open. Open. Tapos pag alis na ng photo ops. Alis na, lobas na kayo. Kaming dalawa na lang. Sana daw hindi ganon. Kung talagang ito yan, panukala, panukala naman ito ni, ngayon ang tawag sa kanya, Leyte Representative kasi hindi pa nahahalal. Wala pang formalization na na siya ang magiging speaker. Magkakaalaman niya sa July 28. Bagamat sinasabi po nila na meron pa rin super majority ang Kamara de Representante at sinusulong daw ang pagiging ipagpapatuloy na speakership ni Martin Romualdez. Abangan natin kung matutuloy. Report muna tayo. Sino yan? Dito muna tayo sa mga senador. Sige. Alam mo ba, Jen?
na may inihaing 10 priority bills ang mga senador? Kanya-kanya nga sila kanina. Nakita ko nga. Ito yung bago. Oo, mga kanya-kanyang press con sila. 10 priority bills? Taga-10 sila. About 24, di 240 agad yun. Tig-10? Taga-10 Bawat isa? Oo, yan yun. Baka ito yung total. Ang Hindi, dami naman, 240. Oo, hindi naman sila papayag Sinama na. ba nila dyan yung Meralco bill ko? Meron, kasama dyan. At saka yung marami. Marami bills. Mayan Corbera, ano mga priority bills ba yan? Jen Nelson, kasabay ng pagbubukas ng 20th Congress, nagsimula na rin maghain ng mga panukalang batas ang mga senador. Ayon sa Bills and Index Section, pinakaunang nag-file ng panukalang batas sina Senator Loren Legarda na sinundan niyan ni Senate President Francis Escudero, sina Senators Jinggoy Estrada, Robin Padilla, Camille Villar, Joel Villanueva at si Congressman Erwin Tulfo. At ngayong hapon ay si Senator Christopher Bongo. Raffle ang ginawang proseso sa pagkakasunod-sunod ng mga senador sa paghahain ng kanilang 10 priority bills. One Tablet, One Student Act ang inihain ni Legarda na layong tulungan ng mga kabataan sa pag-aaral, lalo na yung mga nasa may hirap na komunidad.